Kamusta na po kayong lahat dyan and welcome back to my channel. Ngayon po gusto ko lang bigyan ng reaction itong naging viral na issue tungkol dun sa 299 na engagement ring. Chipipay nga ba itong engagement ring na to or naging practical lang yung boyfriend niya or baka naman meron pang mga dahilan behind this kung bakit ganun lang kamura ang ibinigay na halaga ng singsing ng boyfriend niya. Pero para po doon sa hindi pa nakakaalam ng issue na to, babasahin po natin itong isang itinago naman niya yung kanyang identity. Itinago pa niya, kaya lang sa tingin niya hindi malalaman ng boyfriend niya. Although hindi po natin alam kung ito ay totoo, pero maganda na rin po siyang subject para pag-usapan. Ito po yung pinost nitong si Miss Please Hide My Identity po. Sabi niya, "My BF of 8 years just proposed to me, but nagigilty ako kasi I am upset due to the fact na the engagement ring only cost 299. Ganito lang ba kababa yung halaga ko sa kanya na hindi niya man lang pinag-ipunang pambili ng ring? Or di ko ba dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way? Hindi niya alam, nakita ko yung ring binili niya sa Shopee. Ignore ko na lang ba tong nafe-feel ko? Or should I confront him? Kaso, ayoko din naman masira yung moment." Okay, himayin po natin yung post niya. Una, sabi niya 8 years na silang magkarelasyon. Tapos nag-propose sa kanya yung BF niya. Pero nagigilty siya and she is upset dahil yung engagement ring ay nagkakahalaga lamang ng 299 pesos. Masama ang loob niya kasi ganoon lang ba kababa yung halaga niya sa kanyang boyfriend of 8 years. At sa tagal ng 8 years, hindi man lang ba napag-ipunan ng boyfriend niya yung pambili ng engagement ring. Okay, dito tayo sa unang sinabi niya. 8 years na pala kayo ng boyfriend mo. Hindi mo pa ba nakikilala ng lubusan? Aba, medyo matagal na yung 8 taon na yun. Hindi mo pa ba alam ang ugali, lalo na pagdating sa expenses o sa pera ng boyfriend mo? Hindi kaya talagang siya ay matipid lang or sabihin na nating kuripot? At ito lang ba ang unang pagkakataon na binigyan kanya ng mumurahing mga regalo? I'm sure itong past 8 years, marami na siyang naibigay sa yung regalo. Puro mamahalin ba yung mga regalong yon? Or tama lang? Yung di masasabing mamahalin, yung eksakto lang. Wala kayang pinagdadaanan ang boyfriend mo, personally and lalo na financially? At diyan mo ba sinusukat ang pagmamahal sa iyo ng isang tao kung gaano kamahal yung mga ibinibigay sa iyo? Pero kung iintindihin naman kasi natin itong babae, 8 years nga naman kayo. Tapos napaka-special pa rin itong engagement na to. Isa sa mga highlight bago kayo ikasal. Tapos ang ibibigay sa iyo, isang mumurahing singsing worth 299? Dito pa lang sa ginawa ng boyfriend mo na siya ay bumili ng engagement ring para ipakita sa iyo na handa ka niyang pakasalan at malamang wala pa naman siyang ganun finances, pero gusto niya lang ipakita sa iyo kung gaano siya kaseryoso at gusto kanyang makasama habang buhay. Sa ganang akin, hindi nakikita ang pagmamahal o ang kahalagahan ng isang tao kung gaano kamahal ang isang bagay na ibibigay sa iyo. It is always the thought that counts. At tulad nga nung tanong ko kanina, sa 8 taon ba, hindi mo pa nalaman kung ano talaga ang ugali ng boyfriend mo? Galante ba siya or practical lang siya? Buti pa kayo may pa-engagement ring pa. Nung araw, pag kayo naging mag-boyfriend, mag-girlfriend at napagkasunduan nyo ng magpakasal, wedding ring na kagad ang pag-iipunan ninyo. Kahit wala yung engagement ring, basta napagkasunduan ninyo na kayo ay magiging mag-asawa at magsasama ng habang buhay, hindi po mahalaga kung meron o walang engagement ring. Napaghahalata tuloy na ikaw ay materialistic. Naku, mahirap yan. Paano kung kayo ay magkatuluyan? Di hahanapan mo ng mga mamahaling bagay ang magiging asawa mo.
And then again, sa loob ng 8 taon, hindi mo ba nalaman kung ang boyfriend mo ay well-off at kayang-kayang bumili ng mga mamahaling bagay para ibigay sa'yo? Or baka naman may mga pinag-iipunan siya, yung inyong magiging kasal dahil nga sa engaged na kayo, ang susunod dyan ay kasal na. Malay mo naman kung milyones ang magiging halaga ng wedding ring ninyo. Sa tingin ko, hindi tama ito eh. Ipinost mo pa sa internet kung saan pwedeng makita at mapag-usapan at mapahiya ang iyong boyfriend. Sasabihin mo pa, please hide my identity po. Oo, sa amin, nakatago ang identity mo. Pero dito sa boyfriend mo, pag nakita niya yung 299 na yan na engagement ring, siguradong malalaman niya na siya ang pinatutungkulan mo dito. At papaano yung mga kaibigan mo na sinabihan mo na nito engagement ring na to. I'm sure may mga close friends and best friends ka na sinabihan ng iyong pagkadismaya at disappointment sa binigay na singsing ng boyfriend mo. Sa tingin mo, lahat sila can keep a secret? I'm sure kakalat din yan. Dahil may mga dalahira pa rin sigurado sa mga kaibigan mo na hindi makakatiis, na hindi ipamalita sa mga kaibigan naman nila na ang boyfriend mo ay cheap. So ano ang magiging tingin nila sa boyfriend mo? At dahil close sila sa'yo, ang sasabihin sa'yo, hiwalayan mo yan. Huwag niyong ituloy ang kasal. Maghihirap ka sa piling ng magiging asawa mong yan. Dahil kung engagement ring pa lang, hindi ka magbigyan na mamahalin, papaano pa kaya kung kayo ay mag-asawa na? Inisip mo ba kung ano ang magiging pakiramdam ng boyfriend mo? Dahil sigurado naman na malalaman niya kung sino yung pinatutungkulan mo at mapapahiya yan sa mga kamag-anak at mga kaibigan nyo. Di bali ng kami. Dahil hindi nyo kami kilala. Hindi namin kayo kilala. Pero kayo, kilala nyo ang isa't isa. And I'm sure, alam na to ng boyfriend mo. Hindi kaya siya nagdadalawang isip na ngayon kung itutuloy pa niya magpakasal kayo? Dahil sa ginawa mong to, pinakita mo lang yung totoong kulay mo, na ikaw ay materialistic. Paano kung itong boyfriend mo ay practical? Bakit kayo mag-aaksaya ng malaking pera sa engagement ring kung alam na alam ninyo na kapag kayo ay naging mag-asawa na, ay marami pa kayong magiging gastusin? Sa panahon ngayon, mas mabuti na kayo ay practical kaysa sa mag-splurge kayo sa engagement ring pagkatapos niyan, nga. Dahil naubos yung pera nyo sa pagbili lang ng engagement ring. Sabi mo, hindi mo lang pinag-ipunan itong engagement ring ninyo. Baka naman mas pinag-iipunan niya yung inyong magiging kinabukasan. Again, huwag niyong sukatin ang pagmamahal ng isang tao doon sa mga material na ibibigay sa inyo. Tanong mo, are you being immature to feel this way? That is a big yes. Pinakita mo lang na ikaw ay immature at hindi ka pa handa sa magiging kinabukasan ninyo pag kayo ay nag-asawa na. Dahil nakabase ka lang sa presyo ng mga bagay na kayang ibigay sa iyo ng boyfriend mo. Okay, so nalaman mo na binili lang pala sa Shopee yung singsing. Tanong mo ulit, kung i-ignore mo na lang ba yung feeling mo? Hindi mo na in-ignore eh. Ipinost mo na nga sa social media. So, kita mo how immature you are. Ipinost mo muna sa social media, tapos tatanungin mo kung i-ignore mo na ba yung feelings mo ngayon. Na-i-post mo na eh. Inilabas mo na yung totoong nararamdaman mo. Although, syempre, pakiramdam mo yan eh. Pero dito lumalabas lang na hindi mo tuluyang kilala yung boyfriend mo. Tapos sabi mo pa, or should I confront him? Paano mo pa siya i-confront? Ipinahayag mo na sa buong Pilipinas kung ano yung nararamdaman mo. Tama na ang una mo dapat ginawa ay siya muna ang kinausap mo. Boyfriend, bakit naman ang mura nitong singsing na binigay mo sa akin? Anong tingin mo sa akin? Cheap? By then, malalaman mo kung ano ang magiging kasagutan sa'yo ng BF mo. Pero hindi eh. Mas inuna mong sirain ang relasyon ninyo sa harap ng publiko kaysa sa kausapin muna siya. Tapos ngayon, magtatanong ka kung dapat mo ba siyang komprontahin o dapat mong i-ignore na lang yung nararamdaman mo. Panghuli, sinabi mo, kaso ayoko din naman masira yung moment. Sa tingin mo, hindi pa nasira yung moment nyo sa ginawa mo? Ano ba ang magiging pakiramdam ng BF mo
once na malaman niya ito. A few days after, sumagot yung boyfriend sa social media. Again, hindi po natin alam kung totoo itong istoryang to or gumagawa lang sila ng issue para mapag-usapan. Pero sabi ko nga sa inyo, magandang subject na rin po kasi to for discussion. Ito naman po ang sagot nung nagpakilalang boyfriend. Pasimula niya, "Hello everyone. Ako yung guy behind the engagement ring issue. I created this account to stay anonymous and for privacy na rin for both of us. We'll delete this account soon. It hurts a lot for me na feeling ko hindi niya na-appreciate yung effort ko for her. Is it really matter about the price ng engagement ring? Take note, engagement ring, not wedding ring. Ako po yung breadwinner ng family namin. Sobrang dami ko struggles and responsibilities sa buhay. Pinapaaral ko pa yung bunso namin. To be honest, meron naman ako pambili ng ring na nagre-range ng 4 digits pero due to the struggles and responsibilities ko sa life, yung ring na yun na muna ang napili ko for her and para sa akin, yun ang promise ring ko sa kanya na siya yung pakakasalan ko at makakasama ko for the rest of my life. Pero, hindi ko expect na ganon ang magiging reaction niya and pinost niya pa FB group na hindi ko maintindihan bakit niya pa ginawa yun kung pwede naman niya ako kausapin. Kung hindi pa nag-trending, hindi ko malalaman to the point na pati mga social media influencer nag-react sila. Sobrang sakit lang po sa part ko na may mga negative reactions na kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi nyo po ako kilala at hindi ko rin kayo kilala. Iba-iba po tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Kung para sa inyo po is napaka-cheap ko, well, naiintindihan ko po kayo doon. Baka nga naman po kasi pinanganak kayo na gold spoon nyo. Para sa akin, love doesn't have price. Hindi po nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya ng $299 sa loob ng 8 years. Actually, priceless pa nga po. My whole world suddenly fell apart dahil doon. It really, really hurts a lot. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa ginawa niyang pag-post about that. Naging eye-opener po yun para sa akin to broke up with her and i-cancel ang wedding plan. Kung doon lang po sa cheap ring price nagreklamo, what about the long run? Nagpapasalamat din po ako sa mga umayon sa side ko even hindi nyo po ako kilala or alam ang story. Pati na rin po sa inyo mga gold spoon. I'm praying for all you guys have a good life and happiness. I will start moving on soon. For now, mag-suffer muna ako sa pain na nararamdaman ko. Thank you. So, ayan na nga. Hindi ko na kailangang elaborate dahil ipinaliwanag niya na lahat yung side niya. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo or hindi sa istorya nitong 299 na engagement ring. But then again, naging magandang subject po ito for discussion. Hindi po nasusukat ang pagmamahal sa presyo ng mga material na bagay, kundi nasa loob ng puso ang tunay na nararamdaman ninyo para sa isa't isa. Ngayon, kung dahil lang sa mumurahing engagement ring na ito ay lalabas ang totoong kulay ninyo, well, you do not deserve na ituloy ang kasal ninyo. Dahil sa hiwalayan lang yan, mauuwi. Kayo, ano kaya ang magiging pakiramdam ninyo kung kayo ay makatanggap ng engagement ring worth $299 mula sa boyfriend ninyo for 8 years at handa na sana kayong magpakasal? At after natin parinig yung side ng lalaki, practical nga ba yung ginawa niyang pagbili ng mumurahing engagement ring or hindi kaya dapat naghintay muna siya ng konting panahon at nakapag-ipon para mabilan naman niya yung GF niya ng mamahaling engagement ring? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.